Hey guys, good morning sir. My name is GM Emperador from VSIT 3F. Today is gagawin natin yung course output ng subnetting network. Let's start with sa pinakaraming host, which is 900 hosts. 100. Second is 765 hosts. 765 hosts. Next is the 350 hosts. 350 hosts. Next is 150 hosts. Next is 125 hosts, and next is 50 hosts, and 3 router R1, R2, R3. Lagay lang natin dito 2. Okay, let's start with the network address. Ito po yung network address natin which is the pinaka network address. Isulat lang natin dyan 192.168.0.0. Next is natin yung theta or the CIDR, which is siguro natin dito dash 22, or the theta is, check natin yung theta ng dash 22 and 04 0.0.4.0. Paano natin kunin yung network address ng 165? Ma-plus lang natin yung 192.168. Bakit 9 to? 168.0.0 plus 0.0.4.0. So 192.168.4.0. Then same lang CIDR dash 22, and same lang ng theta 0.0.4.0. Then add lang natin ulit 192.168.8.0 and theta dash 23, and natin to. Then tayo sa theta. Ang theta to, check natin dash 23 0.0.2.0. Ang natin ulit 192.168.10.0.
24. Ang theta ng 24 dash 24 0.0.1.0 0.0.1.0. Next natin 192.168.11.0 dash 25. Ayun, dash 25 0.0.0.128 0.0.0.128. Okay, ano tayo sa dito sa T 192.168 dot plus lang natin 11.128 dash 26. Anong theta ng dash 26? 0.0.0.654 0.0.0.64. Next, tayo sa R1 192.168.11 plus 128 plus 64 is 192 dash 30. Same lang, yung dash 30 is 0.0.0.4. Then sa next 192.168.11.200 kasi 192 plus hindi 192 plus 1 is 196 dash 30. Same lang, 0.0.4. Copy na lang natin to and din na lang palitan natin 192.168.11 dot 196 plus 4 is 200 dash 30 0.0.0.4. Ano natin kuhanin yung first usable address. First usable address. First usable address na tayo na 192 plus lang natin to 192.168.0.1 magpa plus 1 lang tayo dito 192.1 magpa plus 1 tayo sa dulo, then dito sa broadcast dashboard magba minus naman tayo 192.168. minus 3 sa susunod
Susunod is 4. Ito yung 3.255. 192.168 dot ano yung susunod sa S3 dot mag minus 4 tayo, mag minus 1 lang tayo, 254. Kulang natin to para kasya. Ayan, 254. Next, 192.168.0 hindi dot 4 pala kasi yun 4 pala yun dito 4.1. ayun, sunod 8, which is 7 ito, 192.168.7.255. lagyan lang natin dito 192.168.7.254. next 192.168.8.1. then 192.168 dot sunod 9.255. dito 192.168.9.254. 192.168.10.1. next is 192.168 dot susunod 10.255. dito 192.168.10.254. next natin dito sa 125 192.168.11.1. next 192.168.11.255. then no, not 10. and 10 is 11. 192 dot hindi to 5 to 5 to sunod akala ko to 55 pa rin 128 pala yon, so 127 na to. tapos ito 168 dot 11.126. yun, I gets. then ito 192.168.11.129. then ito 192.168.11 129 minus 192 minus 191. then dito 192
dot 11 dot minus 1 190. Next is 192 dot 168 dot 11 dot 190 193 dito 192 dot 168 11 dot 195. Hindi, 195. And ito 192 dot 168 dot 11 dot 194. And dito 192 dot 168 dot 11 dot 197. Plus 1 lang tayo dito. Then 192 then 198 192 168 dot 11 dot 199 192 dot 192 dot 1x8 dot 202 and 192 dot 168 dot 11 dot 1 dot 203. Tapos na tayo sa subnetting table. Punta naman tayo sa addressing scheme. Para makuha yung addressing scheme. Para makuha yung addressing scheme is punta natin yung interface, which is if A0, if U1, CE001, CE0, if E0, R, then punta lang tayo dito. So enter. To enter the interface is to if A0 dash 0 if A0 dash 1 magsimula sa if A0 if A0 dash 0 sunod is if A0 dash 1 then is A0 dash 0 dash 0 dash yes, then is A0 dash 0 dash 1. Kunin lang natin yung mga interface ng lahat ng router. Sa router 2 tayo sa router 2 if A0 if A01 and same lang din sa router 1.
0 and SA0-0-1. Check natin yung router check, ang same lang din. If A0, if A01, if A0-0 and same lang din. So if A00, if A01, no, is A0-0-0, then is A0-0-1. Let's check the IP address. Yung if A0 is host number, host 350. Then check natin dito 350 yung first usable address, ito, which is ito. Copy natin 192.186.8.1. Tara lang natin dito. Then yung subnet nya check lang natin yung subnet. Yung localhost ng 35 ay 350. Pasok siya sa 500. Hindi, dito. So ang 255.255.255.255.255.0. 254 pala yan. 255.255.254.0. Then check natin yung if O1, which is the if O01, which is 125 hosts. Ito yung gagamitin nating IP address. Then ilang hosts, check natin kung saan siya 128, which is usok ito data 255.255.255.128. 255.255.255.128. Click natin is 000 is connected, and yung check natin dito yung last IP address nya is ito. Copy lang natin dito, put natin, then same lang yung address, yung addressing table. 255.252 CDRS 30. 255.255.255.252 is a 0-0-1 natin kung connected. Connected siya. Then kunin natin yung last IP address nya, which is 201. First IP address kasi DCA siya, kaya yung first IP address ang kukunin natin, which is 192.168.11.201. paste lang natin dito. Then same lang ng subnet 255.255.255.128.
255.252. Next, dito sa router 2. Dito tayo sa router 2. If A0.0 router 2 is connected, 765 hosts, which is ito, and yung first usable IP address nya is 192.168.4.1. Copy lang natin, lagay lang natin dito. Then 765 hosts, check natin dito. 765 hosts, pasok sa 100, kaya yung subnet mas niya is 255.255.252.0. And 255.255.252.0. If a 0-0 naman tayo, if a 0-1 connected siya is 150 hosts. Check natin yung 150 hosts. Ito yung first usable IP address nya, 192.168.10.1. Copy lang natin, paste lang natin dito, and tignan natin yung 150 sa subnet table. 150 IP address, pasok sa 200, kaya 255.255.255.0 ang subnet mask nya. Put lang natin 255.255.255.0. Next is a 0-0-0, and connected siya, and DCE siya, yung last usable address ang kukunin natin, which is last usable address nito, router 2. Saan yung router 2 natin? 193. Ito, first usable address pala. Tignan natin dito, then tignan natin sim lang pala ito. 255.255.252. Then yung last is a 0-0-1, and connected siya, so kunin natin yung IP address nya, which is the second usable address. Ito, the last IP address, I mean. Lang natin dito, then CDI nya is 4, and same lang, 255 plus 255.255.252. Same lang sila. Punta naman tayo sa router 3. Connected ba siya? Router 3? If is 0, connected siya. We had 900 those, and 900 those. Yung IP address niya is 0. 192.168.0.1. Copy lang namin, paste, tas tignan natin yung IP host nya, 900 those. Pasok siya sa host na to, which is 255. Yung subnet mask nya is 255.255.252.0. natin 255.255.252.0. Next is if a 0-1. Check lang natin if a
0-1 is connected siya 50 hosts, which is the 50 hosts. Yeah, ito siya, the first usable address 192.168.11.129. Pinang natin, paste lang natin dito. Then 50 hosts siya, check natin kung ilan yung subnet mask nya. 50 hosts, pasok sa 62, kaya 255.255.255.192 yung subnet mask nya. 255.255.255.192. Check naman natin yung SE0-0-0 kung connected. SE.0 DCA SE.0.0, kaya yung IP address na kukunin natin is yung first usable address, which is connected siya 192.168.11.197. Practice lang natin. Then yung which is CIDR 30 192.255.255.252 yung subnet mask. Check naman natin yung SA0-0-1. SA0-0-1 is connected naman siya, kaya yung IP address natin is yung last IP address, which is DC kasi siya, DCA 192.168.11.202. Tama, correct. Gusto natin ito dito. Then same lang din sila ng CIDR 30 255.255.255.252. Punta naman tayo sa PC0. Tignan natin kung may PC0 dito. Wala, kaya lagay lang natin in A. Tignan naman natin kung PC1 is PC1 yan, 765 volts. Tignan natin dito, which is kukunin natin is yung broadcast yung last IP address ng PC1, which is yung last IP address 192.168.3 192.165 192.168.7.254. Paste lang natin dito sa PC1 and subnet table. Subnet table is 255.252.252.0. Yung PC2 naman, ilan yung PC2? 365 volts each, 192.168.9.254. Is lang natin dito, then subnet 255.255.254.0. PC3 and yun 50 hosts, and last IP address is 192.168.11.190. Copy lang natin, then paste lang natin dito. Then yung subnet mask nya is 255.255.192.
PC4. Click natin 150 host. 150 host. Ito 192.168.10.254. Paste lang natin dito. Yan yung subnet niya, 255.255.255.0. PC5. Check natin yung PC5. PC5 is 125 hosts, which is the last IP address is 192.168.11.126. Dito. Then yung IP ay subnet mask niya is 255.255.128. Check natin. 255.255.128. Okay, 25 120 sa 125 na host kasi 128 yung number of hosts niya. Punta tayo sa PC6. PC6 900 hosts, which is ito yung last IP address niya 192.168.3.254. Paste natin dito. Then yung subnet mask niya is pasok sa number of hosts na 100,000 ay 1022, kaya 255.255.252.0 yung subnet mask. 255.255.252.0 yung subnet mask niya. Then dito naman tayo sa default gateway. Ang default gateway naman nito ng PC1, which is what is PC1 is number, yung PC1 natin is 765 hosts. Kunin lang natin yung first usable IP address, which is 192.168.4.1. Sa PC2 naman is PC2 which is 365 hosts, which is 192.168.8.1. Paste lang natin dito, copy ko na lang yon, and yun na lang. Then type ko na lang pala, copy paste ko na lang yung andito na IP address nya para maganda yung then yung PC3, which is PC3 50 hosts. Ang first usable address nya is 192.168.11.129. Copy paste na lang natin yan, paste natin dito. Then sa PC4 which is 150 hosts, which is 192.168.10.1. Copy na lang natin, then paste natin dito. Proceed tayo sa PC5. PC5 is 125 hosts. Ang first usable address nya is 192.168.11.10. Paste na lang natin dito. Punta tayo sa PC6. PC6 is 900 hosts, which is ang first usable address nya is 192.168.0.1. Copy na lang natin, then paste natin dito. 192. Ayan, paste na lang natin dito. That's it, sir. Yan po nagtatapos ang ating video, which is the output of the subnetting of network. Once again, sir, I am Gio Emperador from Base IT 3F. Thank you, sir.